tuklasin, unawain at ating alamin ang National Women's Month. Tuwing buwan ng Marso ay sabay-sabay nating ipinagdiriwang ang National Women's Month dito sa Pilipinas. Hindi lang ito basta petsa sa kalendaryo, ito ay panahon upang bigyang pugay ang tapang, talino at kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunan. Ngunit ang Violence Against Women and Children o VAUC ay isa sa mga patuloy na lumalalang anyo ng karahasan sa bansa. Ayon sa datos ng Department of Interior and Local Government, ang 911 hotline ay nakakatanggap ng 300 hanggang 500 tawag araw-araw mula sa mga insidente ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, mayroong 6,883 na kaso mula Agosto hanggang Nobyembre 2025 na nahawakan ng Philippine National Police sa kabila ng mga umiiral na batas para tugunan ang ganitong insidente. Ayon sa Philippine Statistics Authority, isa sa bawat 4 na babae ang nakakaranas ng pang-aabuso mula sa kanilang partner o asawa. Upang maprotektahan ang kababaihan at bata, narito ang ilang mahalagang batas na dapat nating malaman. RA 9710, Magna Carta of Women. Ito ang Bill of Rights ng mga kababaihan. Niuutos nito na ang gobyerno ay dapat magbigay ng pantay na oportunidad at bawal din dito ang diskriminasyon sa kahit anong aspeto ng lipunan. Sa ilalim ng RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act, hindi lang ito para sa pisikal na pananakit, kundi protection rin ito laban sa sexual, psychological at economic abuse. Sa ilalim ng RA 11313 or Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law, ito ay mula sa catcalling or pagsipol sa mga babaeng naglalakad sa kalsada hanggang sa harassment sa trabaho online. Ang batas na ito ang nagsisiguro na may karapatan tayong maging ligtas sa bawat sulok ng ating paligid. Narito ang mensahe mula sa mga kahanga-hangang kababaihan ng lungsod ng San Pablo. Ang San Pablo City Police Station po ay nagsasagawa ng mga rape intervention, tsaka po lecture awareness regarding RA 9262, sa RA 7610. Yung RA 7610 nakafocus po yun sa karapatan ng mga kabataan. Also yung drug awareness, and yung Project Lakas po natin, kung saan ang tema po ng Project Lakas ay labanan, aksyonan, kausapin buong pamilya natin, abusadong rapist, sama-samang pigilin. Sa pamamagitan po nito ng mga proyekto ng kapulisan, natututo po ang mga kabataan at kababaihan kung ano ang gagawin nila kung sakaling sila ay maging biktima ng pang-aabuso. At nakakaasa po naman kayo na kung magre-report po sa amin ang mga biktima ng karahasan, ay napapanatili po namin ang confidentiality. Hindi po namin pinapayagan na mailabas sa media o kung saan mang platform para ma-divulge yung kanilang personality. Ine-encourage ko po na ang mga kababaihan na kung alam nila na sila ay naaabuso, nakabukas po ang aming tanggapan. 24 hours, may naka-duty po dito. Kung ano mang gusto nilang gawing aksyon hinggil sa pang-aabuso sa kanila, kung gusto nilang ipakulong, pumunta kayo kagad sa police station para mahuli po namin kagad ang nang-aabuso po sa inyo. Kung sakali man po na meron kayong gustong hingin ng tulong, ang contact number po namin ay 0927-837-7454. At saka po yung landline 562-6474. At nananatili pong bukas yung ating hotline 911. Kung wala po kayong load, makakatawag pa rin po kayo basta may SIM card po kayo. Anytime po may sasagot 24/7. Sabihin nyo lang po kung anong inyong emergency. Sa kasalukuyan po ay meron po kaming 80 VAUC desk officers sa 80 barangay dito sa ating lungsod. Ang bawat isa pong VAUC officer ay mga kagawad ng bawat barangay na kung saan kumukuha po sila ng tinatawag namin na co-VAUC, parang assistant po nila. Regarding dyan sa mga ganyang cases namin, yung mga victims, unang-una, may mga victims na dumediretso sila sa PNP, sa WASI-PD. Kahit saang department doon, ina-assist naman sila ng PNP papunta doon sa WASI-PD room. Pag dito sa aming opisina, sinasabi na ina-assist namin sila, tinutulungan namin na pumunta sa WASI-PD. Ngayon, halimbawa sa barangay, kung bigla silang mga ilangan ng tulong, dito kasi sa amin sa office ay hindi kami 24 hours, no? So, bali, ang sinasabi namin, nandyan po ang barangay, punta po kayo sa inyong barangay,
para matulungan po kayong pumunta sa police station. Sa WACPD po, 24 hours sila, at the same time, may karapatan din po sila na kontakin po kami. Kumokontak po sila sa aming mga social workers para po pumunta po sa istasyon kung meron po kaming kliyente. May pagkakataon naman na sinusundo na ng WACPD yung social worker doon kung saan nakatira para po mag-assist sa mga clients. Para sa Women's Month, patuloy na nagpapalakas. Yung women's empowerment, yun yung lagi kong sinasabi kasi marami pa rin kaming mga kabarangay, kababayan dito sa San Pablo na yung mga nakatira sa laylayan na medyo sobrang takot sa asawa. So, yun pa rin yung mga nire-reach out ng mga bawsi para palakasin ang loob nila, ipaliwanag sa kanila yung karapatan nila bilang babae. Ako po si Konsehalo Barbie Diaz, bumabati ng Happy National Women's Month sa bawat kababaihang San Pableño. Nawa po'y lagi niyo pong alalahanin na hindi tayo basta babae lamang, babae tayo. At ang babae, dumidiskarte. Para kanino? Para sa sarili, para sa pamilya, at higit sa lahat, para sa bayan. Maraming salamat po at mabuhay ang bawat kababaihang San Pableño. Asahan niyo po na patuloy po tayong gagawa ng mga proyekto at programa na para po sa ikabubuti at ikagaling ng atin pong mga kababaihan, ng atin pong kabataan dito po sa lungsod ng San Pablo. Sa pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga ahensya, sama-sama nating itaguyod ang ligtas, makatarungan at inklusibong komunidad para sa lahat, lalo na sa kababaihan at kabataan. Ang lungsod ng San Pablo sa pangunguna ni Mayor Najib B. Kapangada ay buong puso nakikisa sa selebrasyon ng Women's Month ngayon 2026. Ito ay katuwang ang Philippine National Police at ang Office of the City Social Welfare and Development. Kaalaman bago, hatid ay pagbabago. Ito ang Ating Alamin.